May dalawa kasi akong tinuturuan guys pag-polish. Dito sila. Itong dalawang tinuturuan ko mga buddy ay talagang wala na silang trabaho. Nagtatambay lamang sila sa kanilang bahay Ako naman. at kailangan nila ng sideline. Alam ko naman na mahirap itong trabaho ko kasi hindi tulad ng ibang trabaho tulad ng laborer na pag nag-labor ka ay talagang makakapera ka. Dito guys, mga buddy, sa aking trabahong ito ay talagang mamumuhunan ka ng panahon or oras bago ka ng pera, kumita ng pera kasi guys, ito ang pag-polish na ito ay step by step talaga ito. Pag hindi ka marunong dito, talagang delikado kasi yung umiikot na yan, pag tumama yung kamay mo dyan, siguradong masusugat. Talagang delikado kasi mabilis ang ikot niyan eh. Kahit nga ang mga master na sa pag-polish, kahit marinig pa nito ng mga master na talaga, eh, talagang delikado kasi hindi mo maiiwasan. Masusugatan yung kamay mo, minsan matatanggal pa yung kuko mo kasi sa pagbilis ng ikot niyan. Tapos yung kamay mo, kahawak mo dyan kapag di ka pa sanay, magkakabutas-butas gawa ng siguro sa pag hikot ng marble, numinipis yung mga balat natin sa kamay, kaya siya nagkakasugat-sugat. Ang ano pala dyan mga buddy ay piniraso. Isang piraso niyan ay 25 pesos. So ibig sabihin makalima ka niyan, meron ka ng 100 mahigit. Yung dalawa tinuturuan ko ay talagang tatlo lamang yung kaya sa isang araw. Ganyan talaga yan. Kaya 60 or 65 o 75 siguro. Pero okay din kasi masaya sila sa kanilang ginagawa. Kasi hindi talaga boring yan pag ikaw ay nagpapolish, hindi talaga boring. Kasi naengganyo ka or nagagandahan ka dun sa umiikot na tapos pag hinahawakan mo, talagang makinis siya. Nagbibiro pa yung mga dalawa kasi tinatawanan nila yung isa't isa kasi pareho sila matagal matapos. Para sa amin mga buddy, dyan sa mga master na talaga, tulad yan, ako na yung nagpakintab kasi hindi sila marunong. Mainit kasi guys yan sa kamay mga buddy. Pag natagalan mo nababad mo yung damit, talagang mainit sa kamay kasi pinapainit yan para kumintab. Nilalagyan ng Tinax yung damit para kumintab yan. Tapos lalagyan mo ng makunting tubig, basahin mo yung damit para kumintab. Sa aming mga buddy, yung mga sanay na dyan, ay kaya namin tumapos ng 30 o mahigit isang araw. Ako pala dyan buddy ay nagtuturno. Yung umiikot baga na rough siya, hindi ko lang na ilagay dyan kasi sa polish ako nag-focus. Sobrang kintab na. Pag napakintab na yan guys, ay ready to deliver na yan sa mga buyer. Bago pala yan namin gawin mga buddy, ay kailangan may order kasi hindi yan magpapagawa yung amin namin dyan kung walang order. Rush order kami dyan, kaya kahit gabi ay nagtatrabaho kami. Nag-overtime kami ng hanggang 8 to 9, tapos gigising kami ng madaling araw mga 4. Tuloy na yan maghapon. Ito ang kanilang gawaan ng polyester at saka lapida.
Yung ano, yan ang inano ng tao nan ay yan ay memorial. Kaya ginaganyan niya yan mga buddy, kasi yung may mga damage, yung may mga kaunting crack ay ina-applyan ng pangpadikit. Putchoy ang tawag sa amin dyan. Polyester nga pala yan mga buddy, tapos nilalagyan ng hardener para pag natuyo siya parang normal siyang marble, parang wala siyang crack. Tapos may nagbibistay pa dito sa gilid, kasi gilid ng ilog yan, masapa. Kaya marami talagang trabaho dito sa amin. Tapos may nagsisilid ng lupa sa sako, kasi binibili yan sa kanila ng 6 pesos per sacks. Yung lupa dito mga buddy kakaiba, kasi kulay puting lupa, pero hindi yung lupa, ayun ay dust ng mga marble na nabasa tapos natuyo, parang lupa na rin siya. Pero pag hinawakan mo talaga yung dust ng marble, talagang maaalipong ka sa kamay. Ito yung kanilang training area. Tapos yan ang product nila, pinapolish ng grinder. Pag napolish ng grinder, ready to deliver na yan pag natapos. Memorial nga pala ang tawag dyan sa products na yan. Ito na, finished product na siya, ready to deliver na siya.